Sa kalayuan, gumuguhit ang matatalas na mga kidlat at nagbabadya ang masamang panahon. Bago pa man bumuhos ang malakas na ulan, bigla na lang maaninag sa liwanag ng isa pang matatalas na kidlat mula sa Patrol Torpedo Boat 491, ang anyo ng isang hilera ng malalaking barkong pandigma ng Imperial Japanese Navy. Tinutumbok nito ang lagusan papasok sa Surigao Strait. Bago magbukang liwayway noong October 25, 1944, susugod sa kinaroroonan ni Lieutenant Junior Grade Terry Chambers na XO ng PT Boat 491, ang dalawang battleship, isang heavy cruiser at 4 pang mga barko ng Japanese Navy. Ito ang simula ng pinakamalaki at huling labanan ng mga barko de gyera sa kasaysayan. Ito ang makasaysayang labanan sa Surigao Strait at ito ang pagpapatuloy ng ating kwento tungkol sa Battle of Leyte Gulf. Habang umatras si Admiral Takeo Kurita matapos palubugin ng US carrier planes ang kanyang dambuhalang Musashi sa Sibuyan Sea, itinuloy ni Admiral Shoji Nishimura ng Southern Force ang misyon na sugurin ang US invasion fleet sa Leyte. Ito'y kahit si Nishimura man ay nakatikim ng pag-atake mula sa mga eroplano ng USS Enterprise sa katubigang malapit sa timog ng Negros Island noong October 24. Base sa plano ni Kurita at ni Admiral Suemo Toyoda, ang chief ng IJN Combined Fleet, sabay na aabante sa magkabilang direksyon ang Central Force ni Kurita at ang puwersa ni Nishimura. Mula sa Sibuyan Sea, tatagos ng San Bernardino ang Central Force sakat tutumbukin ang katimugang direksyon patungo sa Golpo ng Leyte. Papasok naman sa Surigao Strait sa timog kanluran ni Nishimura sa kaakyat pahilaga sa Golpo. Bago pa man naganap ang pag-atake ng mga eroplano ng Enterprise sa Southern Force sa Sulu, isang araw ang nakalipas, kilala na sa katapangan at determinasyon si Nishimura. Nagtapos sa Imperial Naval War College noong 1911, si Nishimura ay naging commander ng mga destroyer na sumabak sa pag-atake sa Pilipinas at sa Dutch East Indies o Indonesia noong 1941. Ang kanyang anak na si Teiji ay naval pilot pero nasawi nang maaksidente ang eroplano nito malapit sa karagatan ng Surigao noong kasagsagan ng paglusob sa Pilipinas. Veterano si Nishimura sa labanan sa Guadalcanal kung saan ipinamalas niya ang tila leon na katapangan bilang pinuno ng isang pulutong ng mga cruisers. Noong September 10, 1944, itinuka kay Nishimura na pamahalaan ang Battleship Division 2 na binubuo ng mga modern pero wala ang karanasan ng mga battleship, ang Fuso at Yamashiro. Ang dalawang barkong pandigma na kilala dahil sa matatayog na pagoda mast ay sinuportahan ng heavy cruiser na Mogami at 4 na mga destroyers, ang Mishisho, Asagumo, Yamagumo at Shigure. Ang 1911 era na dalawang battleship ay malakas dahil sa tig-6 na 14-inch guns. Pero sa 1944 standard, may ituturing na luma na ang Poso at Yamashiro na flagship ni Nishimura dahil ang mga ito'y mabagal at uugod-ugod kumpara sa mga battleship ng Allies at maging ng Imperial Japanese Navy mismo. Ang bawat battleship ay may tig 1,600 na crew complement. Sa kalagayang ito, napaisip si Toyoda. Parang mahina at kulang sa knockout punch ang armada ni Nishimura upang banggain ang mga Amerikano. Bilang tugon, hinugot niya mula sa Pescadores Taiwan ang puwersa ni Vice Admiral Kiyohide Shima. Tinaguri ang Sikang Striking Force. Ang puwersa ni Shima ay binubuo ng Cruiser Division 21 at 4 na Destroyer Squadrons o Desron. Bumubuo sa armada ni Shima ang mga veteranong heavy cruiser na Nachi at Ashigara, light cruiser na Abukuma at 4 na mga destroyers, ang Shiranuhi, Kasumi, Osho at Akebono. Ang Abukuma ay namanso sa Pearl Harbor dahil ito ang isa sa mga escort ng mga carriers ng Kido Butai na sumalakay sa Hawaii noong December 7, 1941. Magkabatch sa Naval War College sina Nishimura at Shima, kaya lang panay mga administrative duty ang kadalasang trabaho ni Shima, lalo na sa aspetong komunikasyon. Isa siya sa mga namuno
nang salakayin ng mga Hapones ang kapuluan ng tulagi sa South Pacific bilang bahagi ng Operation MO noong May 1942. Bagamat iisa ang kanilang misyon, sadyang walang koordinasyon sila Nishimura at Shima sa pagpasok sa kipot ng Surigao. Di rin tahasang sinabi sa order ni Toyoda na dapat may komunikasyon ang dalawang puwersa ng Southern Force. Ang tanging alam ni Nishimura ay aabante ang kanyang mga battleship upang ligtas na makasunod ang mga nakabuntot na mga cruiser at destroyer. Naging masalimuot pa ang sitwasyon dahil sa istriktong pinapairal na radio silence ng Japanese Navy sa pangambang baka matunugan ng mga kalaban ang kanilang pincer movement mula sa timog kanluran. Matapos itaboy ang mga eroplano ng Enterprise na pumutakti sa Southern Force malapit sa Negros noong nakarang araw, nagpalipad ng scout plane ang Mogami. Naispatan ng scout plane na nakahimpil sa Leyte ang 4 na battleship, 2 cruiser, 15 aircraft carrier, 14 na PT boats at 80 mga troop transports. Sa kabilang dako, hapon pa lang ng October 24 ay alam na ni Vice Admiral Thomas Kinkaid ng 7th Fleet na pumuslit pa Surigao ang Southern Force. Mabilis niyang pinaalam sa kanyang mga tauhan na posibleng magtangkang pumasok sa kipot ang mga Hapones kinagabihan. Kaya inatasan ni Kinkaid si Rear Admiral Jesse Oldendorf, ang pinuno ng Bombardment and Fire Support Group, na maglatag ng mga puwersa na gagwardya sa makitid na bahagi ng Bohol Sea at Leyte Gulf. Matapos makipagpulong sa kanyang mga admiral, binuo ni Oldendorf ang isang metikulosong plano na tatapos sa reputasyon ng mga battleship. May malaking bintahe si Oldendorf. Marami ang kanyang mga barko. Makabago ang kanyang mga fire control radar. Higit sa lahat, ang masikip na Surigao Strait ay mainam bilang defensive at ambush area dahil di kaagad makakamaniobra upang umiwas ang mga papasok na mga barkong pandigma. Bilang defensive line, akma ang kipot upang isagawa ang tinatawag na crossing the T, isang classic na naval tactic kung saan lahat ng mga kanyon ng lahat ng mga barko sa isang battleship formation ay maaaring sabay na paputukan ang paparating na kalaban. Ang naval maneuver na ito ay masasabing rurok ng tagumpay ng isang naval commander. Kabilang sa mga dakilang labanan kung saan natawid ang T ng isang naval formation ay nangyari noong 1905 nang dinurog ng Imperial Japanese Navy ang Russian Navy sa Battle of Tsushima. Para kay Oldendorf, isang malaking karangalan at tatak sa kasaysayan ang kaakibat niyang misyon. Pero may problema ang mga Amerikano. Dahil salat sa air cover, pipiliin ni Nishimura na pumasok sa kipot na nakakubli sa pusikit na kadiliman ng gabi. Veterano sa night action ang mga Hapones. Kulelat naman sa mga night engagement ang US Navy, tulad ng mga pagkatalo nito sa Solomon Islands mula pa 1942. Mabagal at karag-karag din ang mga barko ni Oldendorf. Katunayan, 5 sa 6 niya mga battleship ay mga labi ng US Navy sa Pearl Harbor. Ang California, Maryland, West Virginia, Tennessee at Pennsylvania ay mga barko na lumubog o kaya ay nasira matapos salakayin ang Pearl. Hinukay ang mga ito mula sa putikan ng Pearl Harbor, ni-repair at muling isinabak sa labanan. Tanging ang Mississippi lamang ang di veterano ng Pearl Harbor. Nasa Atlantic Ocean siya nang nilusob ng Japan ang Hawaii. Nagmistulang ganti ng api sa Pearl Harbor ang puwersa ni Oldendorf sa Surigao Strait. Kaya lang, may isa pang malaking problema ang Bombardment and Fire Support Group ni Oldendorf. Kinakapos na sa mga bala ang mga kanyon ng kanyang mga barko. Dahil unang misyon ng 7th Fleet ay koberan ang pagdating ng US Invasion Fleet sa Leyte, maraming mga bala ang naubos sa ilang araw ng fire support bombardment. Ilan sa mga destroyers ay mayroon lamang 20% sa kanilang mga bala. Mahigit kalahati na rin ng mga armor-piercing shells ng mga battleship ang nagagamit. Kaya kailangang magtipid sa kanilang mga bala. Mariin din inuutos ni Oldendorf sa mga kapitan ng kanyang mga barko na magpaputok lamang kung ang kalaban ay di lalampas sa layong 20,000 yards o 18 kilometers. Unang magpakawala ng mga armor-piercing shells
para butasan ang makapal na armor plating ng mga hull ng mga barko ng kalaban. Isusunod naman ang mga high explosive ordnance. Ipinaligpit din ni Oldendorf ang mga scout at seaplanes ng mga hangar ng bawat barko upang iwasang maulit ang trahedya sa labanan sa Savo Island sa Solomons noong 1942, kung saan pinuntirya ng IJN cannon fire ang mga eroplano sa mga US cruisers na naging mitsa ng malalaking sunog. Nang hapon ding iyon, nang halukay ng karagdagang mga bala sa kanyang mga kanyon si Oldendorf. Batay sa inilatag na plano, hinati sa 3 ang pormasyon ng mga barko at torpedo patrol boats ni Oldendorf. 39 na mga PT boats mula sa MTB Squadron 7 at 8 ay nakahimpil malapit sa Panawan Island sa Leyte na nasa kaliwang bahagi ng pinakatimog ng Kipot. Malapit sa pulo ng Hiboson, kanluran ng Dinagat, hanggang sa baybayin ng Hinunangan Bay sa Leyte, nagkalat ang 28 mga barko ng 3 destroyer squadron, ang Desron 24, 56 at 54. Sa hilaga naman ng Hiboson, nag-aabang ang 7 US heavy at light cruisers at isang Australian Royal Navy cruiser, ang HMS Shropshire. Pinakadulo ng pormasyon sa norte ay ang battle line ng kalahating dosenang mga battleship. Lahat ng mga nasa barko at PT boats ng mga allies ay nangangati na makasyapol sa inaasahang parating na mga Hapones. Mabilis na suminya sa kanyang boss si Captain Jesse Coward, ang commander ng Desron 54 at veterano sa Guadalcanal. In case of surface contact to the southward, I plan to make an immediate torpedo attack and then retire to clear you. With your approval, I will submit plan shortly. Pagkalipas ng 15 minuto, umuo si Oldendorf sa hiling ng agresibong si Coward. Maging ang mga Hapones ay atat na atat din na tumuloy sa paglusot sa Kipot. Batid ni Nishimura ang posibilidad na may nakaabang na mga US naval assets sa Surigao Strait, pero wala siyang pakialam. Lalo pa at nawala na ang element of surprise nang maharas ang kanyang armada ng mga US carrier-based plane sa bisinidad ng Sulu Sea, isang araw lang ang nakakaraan. Nang mapasabak sa isang aerial attack si Kurita sa Sibuyan Sea, napagtanto ni Nishimura na nakompromiso na ang kanyang misyon. Pero wala siyang planong umatras. Tanggap na ni Nishimura na ang kanyang gagawin ay isang naval banzai charge. Balak niyang bulagain ang mga Amerikano sa Gulpo bandang alas 4 ng mga diling araw ng October 25. Habang lumalalim ang gabi, may ingat na naglayag ang 2 armada ng Southern Force sa Mindanao Sea patungo sa kanilang destinasyon na baybayin ng Leyte. Lingid sa kanila, matamang nag-abang kay Nishimura at sa kanyang flotilya ang 39 na mga PT boats at ang kanilang mga makina ay naka-standby at ang mga torpedo tubes ay handang magpaputok anumang oras. Walang hangin, maganda ang panahon at tahimik ang dagat. Sa bridge ng kanyang flagship na USS Louisville, 2 barko lamang ang naaaninag ni Oldendorf, ang sa unahan at ang sa kanyang likuran. Mula naman sa kanyang pwesto sa Yamashiro, iniutos ni Nishimura na mauna ang Mogami at 3 destroyer na papasok sa Surigao Strait. Pakay ng mga barkong ito na hanapin ang posibleng luok na pinagkukutaan ng mga US battleship. Nagpahuli ang kanyang flagship at ang Fuso. Ang 2 mga Japanese battleship pati ang destroyer na Shigure ang nagmarka sa radar ni Ensign Peter Gad ng PT-131 bandang alas 10:36 ng gabi. Ito na ang simula ng bakbakan sa Surigao Strait. Mabilis na kinuyog ng PT-131 at iba pang mga torpedo boats ang mga dambuhalang Japanese warships. Pero nakita ng mga lookout ng Shigure ang papalapit na mga PT boats. Agad pinailawan ng Japanese destroyer ang mga umaaligid na PT boats, sabay na pinaputukan. Sumali na rin sa pagpapaputok ang mga battleship gamit ang kanilang secondary armaments. Dahil sa laki ng firepower ng kanilang kalaban, dali-daling umatras ang mga PT boats. Walang malubhang pinsala sa mga PT boats maliban sa nasirang radyo ng P-3130 matapos madaplisan ng di sumabog na bala mula sa isang 6-inch gun.
Sa gitna ng putukan, naalerto ang naunang Mogami at mga escort destroyers upang tulungan ang iniwang mga battleship. Matulin itong bumalik sa timog na dulo ng kipot. Ikinabahala ni Nishimura na dahil sa lumalabong visibility at putukan, mapagkamalan siyang kaaway ng Mogami. Naispatan ng mga lookout mula sa Fuso ang anyo ng isang malaking barko. Dahil sanay sa pagkilatis ng mga barko ng kalaban pero hindi sa kaparehong Japanese ship, iniulat ng Fuso na isang barko ng mga Amerikano ang paparating. Nagpaputok ng kanyang 6-inch gun ang Fuso patungo sa direksyon ng misteryosong barko. Sinagot naman ito ng galit na radio message na nagpakilalang ito ay ang Mogami sabay mando ng ceasefire friendly ships. Kaya lang, bago pa man naibato ang mensahe, isang punglo ng kanyon mula Sigure ang bumagsak sa Mogami na ikinasawi ng dalawang tripulante na nooy nakaratay dahil nasugatan sa naunang US airstrike sa Sulu Sea. Iniutos ni Nishimura na tumigil sa pagpaputok ang kanyang mga barko at muling nabuo ang buong Japanese formation. Nasa unahan ang mga battleship at nagpahuli naman ang Mogami. Mga 40 kilometers sa kanilang likuran, nakabuntot si Shima at ang mga cruisers nito. Pero wala pa rin koordinasyon kay Nishimura, basta lang ito'y nakasunod. Ngunit di sila nilubayan ng mga US PT boats. Bigla na lang lumitaw ang PT-134 ni Lieutenant Edmund Wakelin na mabilis nagpakawala ng torpedo sa layong 2,500 yards mula sa mga barko ni Nishimura. Nakagyat ding nagpailaw sabay paputok ng mga kanyon. Pinuntirya ni Wakelin ang Fuso ngunit nagminti sa gawing buntot ng battleship ang mga torpedo. 3 pang mga torpedo boats ang lumitaw kaya napilitan si Nishimura na magsagawa ng komplikadong maniobra ng kanyang formasyon upang iwasan ang paparating na mga sea missile. Ang PT-490 ay dumikit sa distansyang 400 yards mula sa mga Japanese warship ngunit tinamaan ng 2 punglo. Tinamaan naman ng mga bala ng kanyon ang PT-493 na lumubog pagkatapos lang ng ilang minuto na ikinamatay ng 3 katao. Matapos tumalon sa tubig at mailigtas ang kanyang crew, lumubog ang PT-493 ilang sandali pagsikat ng araw. Nagtangka pang umiskor ng mga PT boats nang umusad ang armada ni Nishimura. Pagpasok ng kipot, eksaktong alas 2:11 ng madaling araw ng October 25 mula timog silangan, pero di sila nakatama. Naglayag ang puwersa ni Nishimura sa bilis na 20 knots pahilaga nang makasalubong ang 2 magkabilang hilera ng mga destroyer mula sa Distron 54 ni Coward. Pagka 2:58 ng madaling araw, tinarget ng Shigure ng napakaningning na searchlight ang mga destroyer na nasa silangan. Minarkahan ni Coward ang mga target ng mga destroyer upang torpeduhin dahil ayaw niyang mabulabog ang kanyang posisyon kaya di muna siya magpaputok ng mga kanyon. Bandang alas 3 ng madaling araw, nagpakawala ng 27 na mga torpedo ang mga US destroyers sa layong 11,500 yards mula sa mga barko ni Nishimura. Habang sumagitsit ang mga sea missile mula sa mga US destroyers, nagkumahog naman ang mga tripulante ng Fuso para paputukan ang mga barko ng kalaban. Pinuntirya ng mga 14-inch na kanyon ng Fuso ang mga barko ng Distron 54 at bandang 3:07 ng umaga, umulan ng mga punglo mula sa Fuso. Habang nagmaniobra ang mga US destroyers, 2 torpedo naman mula sa USS Melvin ang sumalpok sa kanang gilid ng Fuso saka sumabog. Bumagal bigla ang Japanese battleship saka tumagilid sa kanan. Biglang pinasok ng rumaragasang tubig dagat ang butas mula sa starboard o kanan ng Fuso at binaha ang mga boiler room. Sumuray pa kanan ng formasyon ang Fuso na nagliliyab na ang malaking butas sa tagiliran. Sa kabila ng kanyang nakakalunos na kalagayan, nakapagtataka na di man lang normadyo ang kapitan ng Fuso na si Rear Admiral Masami Bama ng damage report kay Nishimura. Pumwesto sa dating kinaroroonan ng Fuso ang Mogami at nagpatuloy sa paglalayag panorte ang Japanese armada. Walang kaalam-alam si Nishimura na nawalan na siya ng kalahati ng kanyang battleship strength. Pero patuloy pa din siyang rumaradyo sa nooy di na sumasagot na Fuso.
Dumasdas ang mga destroyer ni Coward na nailawan ng mga parachute flares mula sa mga float plane ng Yamashiro. Bandang alas 3:20 ng madaling araw, umalingaw-ngaw sa katahimikan ng Surigao Strait ang sunod-sunod na malalaking mga pagsabog. 2 torpedo mula sa McDermott ang tumama sa kaliwang gilid ng Yamagumo. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa Yamagumo. Sa laki ng pagputok, nakita ito ng mga battleship ni Oldendorf sa malayong hilaga. Pinaliyab ng pagsabog ang mga nakaimbak na torpedo at bala ng Yamagumo. Mabilis na lumubog ang Japanese destroyer. Ito ay simula pa lamang ng kalbaryo ng puwersa ni Nishimura. 2 minuto ang nakalipas, tumama ang torpedo na pinakawala ng Munsen sa kaliwang gilid ng Yamashiro. Di masyadong napuruhan ang Yamashiro, kaya uugod-ugod itong nagpatuloy pahilaga. Pero di pinalad ang Asagumo. Bandang 3:25, nasa pool ng isang missile mura pa rin sa McDermott ang nguso ng Japanese destroyer. Nagkalasog-lasog ang bow ng barko dahil sa pagsabog na sinundan pa ng isang torpedo hit ng McDermott. Mabilis ding pinasok ng tubig ang Asagumo. Sa loob ng kalahating oras, isang battleship, isang cruiser at 2 destroyer na lamang ang natira sa flotilya ni Nishimura. Naghanda na ang misisyo sa kanyang mga torpedo upang gumanti sa mga kano nang biglang niyanig ng malakas na pagsabog ang destroyer. Sunod-sunod na mga torpedo mula McDermott at Munsen ang tumama sa misisyo na mabilis ding pinasok ng tubig at lumulubog. Sinuwerte naman ang Shigure dahil di sumabog ang mga torpedo na sumagitsit sa ilalim niya. Para sa mga US destroyers, ang pinsalang idinulot nila sa puwersa ni Nishimura ay isang grand slam sa naval history. 3 Japanese destroyer at isang battleship ang napilay sa isang bugso lamang ng torpedo attack. Sa kanyang report ukol sa engkwentro, mas prangka si Oldendorf. Magaling na pagkaplano at maayos na pagkakagawa. Sa katubigan ng kipot, naghihingalo na ang mga nagliliyab pero di pa lumulubog na barko ni Nishimura. Mula sa bridge ng Yamashiro, napagtanto ni Nishimura ang laki ng pinsala na tinamo ng kanyang mga barko. Agad niya itong ipinaalam sa Tokyo. Natanggap ng Tokyo ang report, pero nasagap din ito ng USS Denver. Nagpatunay lang na wala ng kontrol si Nishimura sa mga pangyayari. Buong akala niya na sumusunod pa sa pormasyon ang Fuso. Gayunpaman, nagpatuloy sa paglayag pahilaga ang natitirang puwersa ni Nishimura. Samantala, patuloy din sa matulid na paglalayag ang nakabuntot na flotilya ni Shima. Mula sa bridge ng kanyang flagship na Nachi, narinig lahat ni Shima ang mga report ukol sa malaking dagok na inabot ng mga barko ni Nishimura sa hilaga. Napatingin si Shima sa kadiliman, ulan at dagat. Napaisip tuloy siya kung ano pa ang nasa unahan niya. Naghihintay pala sa matulin na kulom ni Shima ang matayog na kabundukan ng Panawon Island. Ang kanyang mga barko ay naglalayag sa maling direksyon sa gitna ng dilim, hamog at ulan. Nagimbal ang mga lookout ni Shima sa nakitang papalapit at lumalaki na kabundukan sabay sigaw ng babala. Mabilis na iniutos ni Shima na magmaniobra pa kaliwa bago pa sila bumangga sa pulo. Pero di na sila nakaiwas nang sumagitsit ang mga torpedo mula sa mga Amerikano at tumama sa light cruiser na Abukuma bandang 3:20 ng madaling araw. Nabiyak ang hull ng barko sabay pasok ng rumaragasang tubig. Nakasalubong ni Shima ang mga PT boats na di sumali sa pag-atake kay Nishimura. Agad nagpaputok ang Abukuma at mga escorts nito pero di ininda ng umataking PT boats. Sa huli, uugod-ugod na humiwalay sa pormasyon ang Abukuma na namatayan ng 37 na mga crew. Sa unahan, nagpatuloy sa paglayag pahilaga ang natitirang armada ni Nishimura. Pero nakasalubong nito ang mga barko ng Desron 24 ni Captain Kenmore McMain. Kasama sa US destroyers ang HMS Arunta ng Royal Australian Navy. Unang nagpakawala ng 5 torpedo ang Arunta alas 3:23 ng umaga. Sumunod ang USS Killen na tinarget ang Shigure at Yamashiro. Isa sa mga missile
ang tumama sa gitnang kaliwang gilid ng Yamashiro na nagpakiling nito. Bumagal din ang flagship ni Nishimura sa 5 knots. Gayunpaman, maagap ang mga repair crew ng barko sa pagtapal sa mga butas kaya muling bumili sa 80 knots ang Japanese battleship. Sa timog ng Yamashiro, gumagapang na ang naghihingalong Fuso. Pagewang-gewang ito marahil upang isadsad ng kanyang mga crew sa pulo ng kanihaan. Ngunit, unti-unti nang sumasadsad sa tubig ang nguso ng barko. Mabilis ding pinasok ng tubig ang iba pang bahagi ng barko, kaya naghanda na ang lahat ng mga naiwang sakay nito. Samantala, patuloy na nagpalitan ng mga putok ang natitirang puwersa ni Nishimura at ang Desron 24. Tinira ng mga torpedo ng Asagumo ang USS Daily, pero ito'y nagbintis at sumagitsit lang sa ilalim ng bow ng US destroyer. Hindi rin nakatama ang mga gumaganting US warships. 15 minuto matapos tamaan ng torpedo, tumaob ang Fuso at tuluyang lumubog mga 3:50 ng umaga. 10 lamang sa 1,630 na mga opisyal at tripulante ng Fuso ang nakaligtas. Sunod naman na lumubog ang Mishishio. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pag-abante pahilaga ni Nishimura tulad ng isang magiting na samurai, kasama ng kanyang flagship ang Shigure, Mogami at ang wala ng nguso na Asagumo. Sumusunod sa kanyang pormasyon ang Kolom ni Shima sa distansyang 36 kilometers. Sa pagitan ng dalawang Japanese formation, ang mga destroyer ng Desron 24. Nagpaputok sa mga humahabol na US warships ang mga Japanese destroyers. Nagpakawala naman ng usok bilang smokescreen ang mga US ships. Sa bridge ng Mogami, nalito na ang kanyang mga officer sa nakikitang blip sa radar screen. Di na kasi maklaro kung ang mga ito ay natural landmark o mga barko ng kalaban at kakampi. Ilang sandali pa at lumalapit na ang distansya sa pagitan ng mga Japanese at US warship. Biglang nagpaputok ang USS Hutchins at tinamaan sa kanyang torpedo tubes ang Asagumo. Isang malaking sunog ang sumiklab mula sa Japanese destroyer. Mula sa kanyang flagship, ang cruiser na USS Louisville ay matamang nanood sa mga kislap ng mga pagsabog at sinag ng mga searchlight. Mula sa mga radio report, nalaman niyang 2 at hindi 4 na mga Japanese battleship ang kanyang makakasagupa. Ang mga kalaban ay nasa layo lamang na 24.5 kilometers mula sa kanyang mga battleship. Nanguna sa hilera ng kanyang mga battleship ang West Virginia na sinundan ng Maryland, Mississippi, Pennsylvania, Tennessee at California. Eksaktong 3:34 ng madaling araw, pinangunahan ng Desron 56 ni Captain Roland Smoot ang pag-abante laban sa puwersa ni Nishimura. Siyam na mga destroyer na hinati sa 3 squadron ang inatasang ko-corner sa pormasyon ni Nishimura. Alas 3:46, iniutos ni Captain Thomas Conley, ang commander ng 3rd section, ang pagsisimula ng assault. Kailangang mabilis ang pag-atake ng mga destroyer bago pa mang magsimulang magpaputok ang mga US battleship. Nang sa gayon, di maipit ang Desron 56 sa palitan ng putok ng battleship ni Nishimura at ni Oldendorf. Patuloy na lumalapit ang mga Hapones. Sa radio room ng US warships, binobroadcast ang umiigsi na distansya ng kalaban. Eksaktong alas 3:50 ng madaling araw, ang mga barko ni Nishimura ay nasa layong 15,600 yards o 14.2 kilometers. Iniutos ni Oldendorf, all ships open fire. Sabay-sabay na nagpaputok ng kanyang mga kanyon ang mga light at heavy cruisers. 3 minuto ang lumipas, sumunod naman na lumuwa ng nagliliyab na mga tingga ang 16-inch gun ng West Virginia. Sumiklab ang malaking apoy sa forecastle ng Yamashiro at gumanti naman ng putok ang mga 14-inch na kanyon ng Japanese battleship sa layong 22,800 yards. Sumunod ang California na nagpakawala ng 63 na mga rounds ng 14-inch cannon. Sumabay din ang Tennessee, 3 mga battleship na pinalubog at winasak sa Pearl Harbor. Ang ayoy gumaganti sa nag-iisang Japanese battleship na Yamashiro. Sa bridge ng Mogami, ang mga lumilipad na punglo ng US warships
ay sumiklab na parang isang hilera ng mga ilaw sa isang switchboard na magkasunod na pinasindi. Natawid na ng US warships ang T sa formasyon ni Nishimura. Maya-maya pa, umulan na ng mga tingga mula sa mga kalaban. Ang iba ay tumama sa dagat malapit sa barko at nagpayinig nito. Pero marami ang tumama sa mismong barko. Ang kanyang number 5 turret ay di na gumagana, kaya tanging 4 at 6 na lamang ang pwedeng magamit. Habang umiiwas sa umatikabong pagpaputok ng mga US warships, tinawagan ni Nishimura mula sa Yamashiro ang Fuso at inutosang gumanti sa mga kalaban. Pero walang sumagot sa kanya. Walang ideya si Nishimura na nilamon na ng dagat ang kanyang isa pang battleship. Wala rin siyang kaalam-alam na nakabuntot sa kanya ang puwersa ni Shima. Patuloy na umulan ng mga punglo mula sa mga US vessels. Maging ang Shropshire nakisali na rin sa pagtudla sa Japanese battleship. Bago mag alas 4, natunton ng mga kanyo ng Maryland ang Yamashiro at agad pinaputukan. Habang binabayo ng Allies ang Yamashiro, nagpatuloy naman sa pagmaniobra ang Mogami at Shigure upang lumaban. Di pinalagpas ng mga American destroyer ang Japanese cruiser. Nakita ng mga kano na tinutumbok ng Mogami ang sumusugod na Hutchins. Agad pinaputokan ng mga destroyer ng Daily at Back ang Mogami. Tinamaan ng mga kanyo ng US ang mainmast ng Mogami. Pinulbos din ng iba pang mga punglo ang dalawang radio room at anti-aircraft mounts. Sinikap ni Captain Rion Toma na magmaniobra paikot, pero tumama na naman ang iba pang mga punglo ng US cannon. Nasira ang number 3 turret at tinamaan ang engine room na lumikha ng makapal na usok. Parang mga pokyutan na pinuhag ang mga nagpulasang mga tripulante. Sa bridge ng Mogami, nagtatalo sina Toma at kanyang mga staff officers kung ano ang susunod na gagawin. Aatras ba sila o itutuloy ang pakikipaglaban pahilaga? Gusto ni Toma na mag-withdraw, ngunit naniwala ang kanyang mga opisyal na pwede pa silang makalusot sa kipot. Nangibabaw kay Toma ang diwa ng Bushido. Pagpatak ng alas 4, umikot ang Mogami at itinuloy ang pagtumbok sa hilaga. Pero 2 minuto ang lumipas, 2 mga punglo mula sa kanyo ng cruiser na Portland ang tumama sa compass bridge ng Mogami. Isang cannon shell naman ang lumanding sa Air Defense Center na ikinasawi ng maraming officers at crew. Isa sa kanila ay si Captain Toma. Tanging 4 na mga signalmen na lamang ang natira at wala ng kontrol ang Mogami. Inulan pa ng mga bala ng kanyon ang Mogami at 3 makina ang namatay sa loob lang ng ilang minuto. Gayunpaman, patuloy na gumaganti ng putok ang Mogami. Samantala, patuloy naman sa paglalayag pahilaga ang Shigure. Kahit uugod-ugod, swerteng di napuruhan ng mga US warships ang Japanese destroyer. Sa kanyang radyo, tumawag sa mga nakasamahang barko si Commander Shigeru Nishino upang alamin ang kanilang lokasyon at kinaroroonan ng mga kalaban. Pero wala siyang natanggap na sagot. Sa kanyang pananaw, ang nag-iisang destroyer ni Nishino ay nahaharap sa isang malaking armada. Kaya nakapagdesisyon siya na umikot at huwag na lang tumuloy sa hilaga. Sa Yamashiro, mabilis na lumaki ang apoy sa anyong pagoda na mast ng battleship. Sa laki ng lagablab, nakikita na ng mga crew ng US vessels ang mga turret ng 6-inch battery ng flagship ni Nishimura. Isang bala mula sa kanyon ng mga Amerikano ang tumama at nagwasak sa number 3 turret at 2 kanyon ng Yamashiro. Sa kabila ng pinsala, di pa rin sumusuko ang Yamashiro. Dahan-dahan itong nagmaniobra at itinutok ang natitirang mga kanyon sa 6 na nakahilerang US battleships. Nagpalitan ng mga putok ang Yamashiro at ang Shropshire. 1 minuto makalipas ang alas 4, umikot pa kanan ang US battle line, saka nagmaniobra 150 degrees pakanluran ng Surigao Strait. Sa kanilang pag-ikot, halos magkahilera na sila ng Yamashiro at naglalayag sa parehong direksyon. Munti na ngang magkabanggaan ang Tennessee at Maryland. Sa kabilang banda, patuloy na hinaharas ng mga cruiser ni Oldendorf ang Yamashiro.
Sa gitna ng kaguluhan, napagkamalan ng cruiser na Denver ang destroyer na Grant bilang ang Shigure. Ilang mga bala ng kanyon mula sa Denver ang tumama sa Grant. Mabilis na rumesbak ang Grant at sunod-sunod na mga torpedo ang pinakawalan laban sa inakalang kalaban. Nang makita na nagputukan na sa isa't isa ang Denver at Grant, tarantang rumadyo si Smoot mula sa Newcomb kay Oldendorf. "You are firing on Comdesron 56. We are in the middle of the channel." Agad na natanggap ni Oldendorf ang mensahe at iniutos sa lahat ng mga Allied warship na tumigil sa pagpapaputok. Lumapit sa Grant ang Newcomb upang hilahin ito. Sa kabuuan, 6 na mga officer at 28 na mga enlisted personnel ang nasawi. 74 naman ang sugatan. Sabay ng ceasefire order ni Oldendorf, tumahimik din sa pwesto ng mga Hapones. Sa Yamashiro, winasak ng mga torpedo at bala mula sa kanyon ng Grant ang kanang gilid ng barko. Bumagal saglit ang Yamashiro bago bumilis ng bahagya ng 12 knots alas 4:09. Sa bridge, iniutos ni Nishimura sa kanyang mga staff na mag-report kay Kurita. Tutuloy sila sa Leyte. Tutuloy sila kahit pa maubos. Nagampanan na nila ang kanilang misyon base sa napagkasunduan. Sa gitna ng katahimikan, tanging mga sunog mula sa Grant, Mogami at Yamashiro ang nagpailaw sa Surigao Strait. Napagtanto ni Nishimura na hanapin at sumama sa puwersa ni Shima. Ang nagliliyab na battleship ay nagmaniobra pakaliwa at tinumbok ang direksyon na Timog Kanluran. Dahil sa pagkakagulo ng kanyang battle line, itinukan ni Oldendorf sa mga cruisers na lamang ang magpatuloy sa paghahabol sa puwersa ng kalaban. Bandang alas 4:19 ng umaga, muling umalingaw-ngaw ang malalakas na putok mula sa mga US cruisers at destroyers. 4 na torpedo mula sa Newcomb ang tumama sa Yamashiro. Huminto ang battleship at kumiling sa kaliwa. Sumambulat ang malaking apoy sa malapagoda nitong superstructure. Sa bridge ng Yamashiro, iniutos ni Rear Admiral Katsukiyo Shinoda na umalis sa barko ang mga crew. Pero siya at si Nishimura ay nagpaiwan sa bridge. 5 minuto ang lumipas, tumaob ang Japanese battleship. Kasamang lumubog sina Nishimura, Shinoda at karamihan sa 1,600 na mga tripulante ng Yamashiro. Tanging ang Shigure at Mogami na lamang ang natira sa puwersa ni Nishimura. Bumalik patimog ang dalawang barko nang biglang lumitaw sa kanilang radar screen ang dalawang paparating na mga sasakyang dagat. Ito ay ang Shiranuhi, ang lead ship ni Shima, at ang nakasunod ay ang kanyang flagship na Nachi. Mula sa timog, ang 6 na mga barko ni Shima ay napadaan sa nag-aapoy na langis na dagat at sa lubhang nasira na Asigumo. Bandang 4:50 ng umaga, nakita sa radar screen ang dalawang blip, marahil mga US warships. Agad iniutos ni Shima ang isang torpedo attack. Target sana ng mga long-lance Japanese torpedo ni Shima ang flagship ni Oldendorf na Lowville. Kaya lang, nakailag ito at tinamaan ang papalapit na Mogami. Nabunggo din ng Nachi ang Mogami na lalong sumira sa huli. Matapos mapagpatanto na mga survivor ng puwersa ni Nishimura ang inakalang kaaway, umikot pabalik ang Nachi at giniyahan ang naghihingalo ng Mogami. Sa pangyayaring ito, napagtanto ni Shima na nabigo sila at wala ng saysay kung tutuloy sa Hilaga at sa Leyte mismo. Iniutos niyang mag-reverse course at muling tinumbok ang direksyong patimog. Pero hindi pa nagtapos ang kalbaryo ng mga Hapones. Sa pangamba na baka maambush, iniutos ni Oldendorf na ang mabibilis na cruiser at destroyer na lamang ang maingat na tutugis sa natitirang Japanese force. Ang mga Hapones naman ay muling pinutakti ng mga PT boats na di nakasali sa mga unang labanan sa nakaraang mga oras. Eksaktong 5:29 ng umaga, muling iniutos ni Oldendorf na paputukan ang direksyon ng tumatakas na Japanese ships. Tinamaan ng Minneapolis ang Asagumo na mabilis nagliyab. Iniutos din niya na suyurin ang dagat para sagipin ang mga Japanese survivors. Pero binalaan ni Oldendorf ang kanyang mga opisyal na dapat paputukan
ang mga survivor na lalaban. Bago magbukang liwayway, palabas na ng Surigao Strait, ang hapo ng nalalabing puwersa ni Shima habang patuloy na tinatarget ng mga PT boats. Sa kipot, hinabol ng mga cruiser ang lupaypay na Asagumo. Ilang mga torpedo mula sa Denver at Colombia ang tuluyang tumudla sa Asagumo. Balik sa bridge ng Louisville, unti-unting nakakatanggap ng report si Oldendorf mula sa kanyang mga boss sa 7th Fleet. Pumasok na sa walang bantay na San Bernardino ang main body ng center force ni Kurita at pinupinterya ang mga US light carrier sa Samar. Kailangan ang tulong ni Oldendorf pero kinakapos na ng mga bala ang kanyang puwersa. Naging matagumpay sa isang bagay si Nishimura. Ito ay ang paghila sa malaking bulto ng puwersa ni Admiral Thomas Kincaid upang pigilan ang pag-atake sa timog imbis na hadlangan ang pincer movement ni Kurita mula sa kanluran. Sa kabila nito, may mas malaking problema si Shima. Pagputok ng araw, lumitaw sa kalawakan ang mga US torpedo bombers at fighters. Kinuyog ng mga eroplano ang Japanese column at tinamaan ang Shiranuhi at Mogami. Isa pang bugso ng air attack ang kumuyog sa nagliliyab ng Mogami. Tumabi ang cruiser na Akebono at sinikap na apulahin ang apoy sa Mogami pero di umubra. Kaya bandang alas 10:30 ng umaga, iniutos ang order na abandon ship. Huling tinamaan ng US air attack ang Japanese destroyer na Osho. Nang mailipat na sa Akebono ang mga tripulante ng Mogami, nagpakawala ng Lone Lance torpedo ang Akebono sa naghihingalong cruiser. Isang malakas na pagsabog mula sa kanyang number 1 magazine ang yumanig. Pasado 1:00 ng hapon, dahan-dahang lumubog sa katubigan ng Surigao ang heavy cruiser, dala ang 658 sa kanyang 850 na mga sakay. 1:33 ng hapon, isang masamang balita ang bumulaga kay Shima. Bigo ang main force ni Kurita sa tangkang pag-atake sa Leyte at kailangang umatras. Walang record kung ano ang naging reaksyon ni Shima sa balitang pag-atras ni Kurita. Pero siya man ay tuluyan ding umatras at umiwas sa laban. Tuluyang nakaalpas ang Shigure at bumalik ng Brunei para ma-repair bago makauwi ng Japan. Sinibak ang kanyang kapitan na si Nishino dahil sa kapalpakan sa Surigao. Kinabukasan October 26, minalas naman ang Abukuma nang maabutan ng mga B-24 Liberator heavy bombers. 3 mga eroplano ang napabagsak ng kanyang anti-aircraft guns, ngunit tinamaan ng mga bomba ang kanyang nakaimbak na torpedo dahilan ng isang malaking sunog. 156 sa kanyang 438 na mga sakay ang nakaligtas. Ang nangyari sa Surigao ay isang malaking dagok sa mga Hapones. Maliban sa libu-libong casualties kasama na si Nishimura, 2 battleship, isang heavy cruiser at 3 destroyer ang nawala sa mga Hapones. Sa panig ng Allies, 39 ang nasawi at 119 ang nasugatan, karamihan dahil sa friendly fire. Higit sa lahat, nabigo ang Southern Force na wasakin ang US invasion fleet. Napilay ang timog na galamay ng mga Hapones. Manganganib namang magtagumpay ang hilagang galamay ng IJN dahil sa isang pagkakamali ni Admiral William Halsey Jr. Kasabay ng labanan sa kipot ng Surigao, ang pagwawakas ng isang yugto ng naval warfare na nag-ugat pa noong 1655. Ito ay ang harapang engkwentro ng mga battleship o barko